Binivideohan niya yung employer niya in secret. My gosh, I was kind of, ooh. You don't do that. You never do that. That's very illegal. You know? Hindi pwede yan. Like, sino ba sa inyo may gusto na, pag may misunderstanding kayo sa inyong mga kasambay, binivideohan ka ng sekreto tapos pinapublish sa internet. Parang hindi yata acceptable yan. Yan, tapos na kami galing IKEA. Guys, ang grabe. Ang mahal na nabili namin. Ang pamasahe na papuntang Pilipinas. You know why? Kasi yung binili namin ay kutsyon, yung mattress ba? Kutsyon, saka pillows, and then what else did we buy? You bought a bunch of stuff. Yeah. Yung nabili namin is just kutsyon at saka pillows. Tapos pamasahe na sa Pilipinas. And then yung nakuha namin the other day, binili namin, pamasahe din sa Pilipinas yung couch. Oh my golly, dalawang people na sana magkabakasyon sa Pilipinas. But then, you know, number one is, ayaw ng asawa ko. I told you we can just use the couch that I got. Ayaw ng asawa ko na. I think it's ruined, maybe. Yeah, yung Or at least the, what do you call that? The Let's seat, the see. chair is okay. The couch, because there were cats living under the tarp. kasi linagay namin yung couch na puti doon sa binili ko na ukay-ukay. Tapos na-display ko sa last renovation namin. Linagay lang namin sa labas. Tapos tinakpan lang namin ng tarp. Kinaveran lang namin ng tarp. Tapos ayaw na gamitin ni Cory kasi may mga pusa daw na pumunta doon. Ewan ko kung, I don't know, but hindi ko pa na-check kung okay ba siya kasi nasa labas. It was exposed to the elements. Tapos itong mga mattress na nabili namin ngayon, kung bibilihin mo yan sa ukay-ukay, napakamura lang talaga. Probably like I could have spent $150 for everything instead of na pamasahe papuntang Pilipinas kasi brand new. Kaya lang, hindi kami bumibili ng mga ukay-ukay pag number one is kutsyon, di ba? Mattress, hinigaan ng iba. Tapos hindi mo alam kung may bed bags pa or ano. Tapos yung mga pillows, hindi din kami bumibili ng ukay-ukay na pillows. Tapos yung mga comforter, bumibili kami ng ukay-ukay pero hindi yung nagamit na, dapat bago. Yun. Tapos hindi ako bumibili ng ukay-ukay pag sapatos, pag damit, yung mga ganun ba. So, kaya namahalan kami with our expenses today. But ganun talaga guys, pag may bago kang bahay, syempre bibili ka ng mga bagong materials na kailangan mo. Tapos yung mga una namin, bumili ako ng dalawang unan kasi yung mga una namin na binili namin some time ago, in a flat na. So, kailangan ng palitan ng bago. Plus, yung mga miming namin, oh my gosh, they were also using it. So, kailangan ng palitan. But, antabayanan nyo nga kasi time na i-decorate ko sa aking bagong kwarto. So, you stay tuned and I hope you will watch it later. Bye-bye. I think I have a wrong bit. Huh? I think I have a wrong bit. Oh my goodness gracious, what happened? So I can't run this thing. It doesn't work very well. What in the world did you do? I don't know why this is so in. Yeah, I guess that's right on the right schedule, the right size. Is it okay if I would have the What? The what? my Let me wall go. decor? Oh gosh, you can get it out. You guys still have some downstairs? I don't.
I know there's one that got stuck in me, the diagram. Uh-oh. I cannot reach. Huh? I cannot reach. Reach or breathe? Reach. Where is he? He went down the basement. Can you please help me with this one, boy? Yeah, this'll be fun, won't it? You could. It's so heavy, man. Why do you pick the heaviest thing to put right above our bed? I don't think that's meant to be just one. Is that on a stud? Yeah. Look, I can't see anything. Up Because- higher. Towards you, I guess. I don't know. I don't know what to do. This thing's coming apart. Oh gosh. Thing's coming apart. Look, see how it's hanging down? That's not good. It's like wanting to come apart. Okay, let's take it up. Oh, jeez. It'd be nice to get a not so heavy one right above us. I don't know that's not even in the center. What the heck? I know. But then you said it's falling apart? Look at this thing. Why? I think you're supposed to hang it. That's the top. That's got two on them, so. Oh, okay. Oh, goodness. Alright, this is it, pusit. Ang dami kong mga butas na nagawa doon sa aking bubong. Oh my gosh, di bali na. Matatabo na naman yan. Tapos, i-repair ko na lang yan mamaya. But, ihang ko itong aming wall decor and hopefully I can manage alone kasi kanina hindi ko nakaya. Hindi nakin nakaya. Tama ba yun? My gosh, ang hirap magtagalog. But anyway, tingnan natin. Anong gagawin ko dito? Ang hirap. Ang bigat. Whoop. Oh my gosh. Pag nahulog ako dito, nako, buhay. Ang hirap talaga, guys. What will I do? Okay. Bakit kasi ang bigat-bigat mo? Come on, really. Oh. Oh my gosh. Pilitin siya ako. Uy! Napakapilitin siya. Come on.
Ay, golly. Tingnan natin kung tama ba itong ginagawa ko. Huwag kang mahulog-hulog dyan, ha? Oh my gosh. Whew. Well, I guess it looks okay. After 6 minutes, guys. Sakit na ng payod ko. Would you guys like to call it a night? Yeah, I'm okay with that. This is nice. Then we move stuff back. So So we'll just tell the visitors not to go near here. Let's play together. I think you are pretty. It's so pretty. Not curious. You could come to my house and eat cheeses with me. I love you. And I love
Alright. As you can see, linagyan ko ng what do you call this one? Mattress cover. Kasi para hindi madumihan yung ating mattress dito. So, dito sa Amerika, nilalagyan talaga ng mga tao ng mattress cover para pag, for example, may accident ka nahulugan ng tubig or whatever, at least dito lang siya kasi ito lang malalabhan yung mattress, hindi malalabanan. You know, hindi ko na rin tinanggal itong plastic kasi just in case, there were so many times doon sa kabilang bahay na you know, kakain kami and ng snacks or matapunan ng Coke. So yun, nag-sip in siya dun sa aming mattress. And sometimes, you know, the cats accidentally urinate on our bed. Naku, ang hirap linisin. So, yan. Hindi ko na lang tinanggal yung ating plastic cover dito. So again, ito yung mattress cover. And ito yung ating makusganing bagong comforter set. And gusto ko ito guys kasi of course I love the color. Tingnan niyo yung color. Napaka-girly talaga. Sabi ni Cory, pang babae yan. Sabi, well, okay lang kasi asawa mo, babae din naman eh. So yan. Kailangan ko ng sheet na ilagay dito. Normally, may sheet ka na ilagay dyan, or habol, or kumot. Kasi ito ang hirap nitong labhan. So, para yung mga dumi mo, doon sa sheet at sa dito pupunta. Kung may what do you call this one? Kung may cover dito, pero hindi ko pa nadala yung sheet. So, ito lang muna. But normally dito sa Amerika, kailangan talagang lagyan ng sheets. I like this color. Napaka-girly talaga. Yan. Tapos, itong unan, nabili ko kahapon, palpak talaga. Palpak. Hindi siya, masyado na siyang napaka-soft talaga. Tapos, hindi nag-i-inflate. So, hopefully this will fit here. Parang hindi. Tingnan natin. So, bumili kami ng bagong unan. Yan. Diyan. And, ito, tingnan lang natin kung kakasya ba siya. Kumusta na po kayo dyan, guys? I hope everybody's doing okay. Sa mga panahong ito, namimiss ko talaga kung yung may kasambahay ba tayo. Kasi dyan sa atin, diba, hindi naman tayo mayaman, but we can afford to have house helper or two. So, yun yung namimiss ko talaga. Ang init. Tatanggalin ko itong coat ko. Yan yung namimiss ko talaga. Sorry, hindi ako nag-bra. Namimiss ko sa Pilipinas, yung mga helpers natin. When we were growing up, yung papa ko ay nagre-receive siya ng mga, what do you call this one, pension, galing dito sa Amerika. So we pretty much could afford, by God's grace, yung mga helpers, tapos yung mga kasambahay natin, at saka mga nannies, yung mga ganun ba. So, hindi talaga kami na-educate para sa hard work sa mga bahay-bahay na mga gawain. And so, yan,
Yan yung isang nami-miss ko dito sa Amerika. At saka yung pagluluto, oh my gosh, hindi ako marunong lumuto. Dito lang talaga ako sa Amerika marunong magluto. Because in the Philippines before, I only cook like the basic, you know. Tapos, nung there was point in our lives na naghihirap na talaga kami after my father died. Syempre, yung namatay papa ko, putol yung half ng pension. And then there were so many other problems with the family. So, yun, hindi na kami nagka-helper kasi may problema sa pamilya namin na hindi kami pwedeng maka-helper talaga. So, yun. By the way, I'm wearing a clean shirt, okay? Ito yung ano ko, what do you call this one? Ito yung aking construction uniform, kaya daming pinta, but this is new. So, newly washed. Saan nga ba ako? So, yun. There was a time in our lives na naghirap din kami after my father died. And then, may problema pa sa pamilya na hindi talaga pwede na magkaroon kami ng helper. So, in a way, narunong na rin kami na maglaba ng aming mga clothes. Yun lang talaga yung maambag ko. And sometimes, magluluto ng kanin, yung mga ganun ba. But most of the time, it was my mama who did all the household chores. Tapos kami, concentrate lang kami sa studies. But nami-miss ko talaga, guys. Like, you know, I have some people, after my mother died, and nag-transfer ako ng residence sa next town, I had some helpers who would come and clean once in a while and help me. But it was during that time na naging independent na talaga ako when it comes to doing household chores. Kaya lang, ang problema ko ngayon talaga is ang pagluluto. Because I really do not know, so many like menus to prepare. Tapos itong asawa ko, pilian pa guys, mapili ng pagkain. So pag nagluluto ako ng Filipino food, I make sure na yung Filipino food na kinakain din niya. Otherwise, hindi siya kakain. Doon na lang siya sa McDonald's, which is not healthy. And what do you call this one? At least dyan sa atin, may mga karinderya, di ba? Like, doon sa neighbor na sa town, na transparent kung like just a few, minutes away, may mga karinderya na. So, nagbabayad lang ako per month, tapos doon lang ako kukuha, So, no need to like really exert effort on thinking of what's going to be the next menu or what's going to be the next viand. So, ganun ba? Kaya lang dito, walang karinderya, guys. Kung gusto mong, ayaw mong magluto, o di, punta ka doon sa restaurant. And it's expensive if you will eat at the restaurant every single day. So, yun. Anyway, so ito na siya. Bibili lang siguro ako ng sheet. Mayroon naman ako maraming sheets doon sa bahay. Kaya lang gusto ko yung nako-complement dito. Alright. So, ganito yung pag-prepare ng beddings dito sa Amerika. Marami akong nabili ng mga ganito, guys. But then, mga mali yung sizes because I bought mostly the beddings that I bought in the past were like king size bed because that was my plan here. Kaya lang, syempre, limited yung space natin dito unlike sa other house. Yun. Ito na lang full size bed yung na. I don't think there's a problem with that. You okay? Did you get the mattress pad on and everything? Yeah, but I forgot to get a sheet. Oh, I thought you got sheets in this. No, it's just, it's a three-piece. It's a three-piece. My goodness gracious. So we will just buy. I like this color, but it's very girly. Alright, can you close the door because I'm recording and then the music will get copyrighted. Okay.
So yan, dito lang tayo maghiga-higa. Tapos, tingnan nyo kung gaano kaliit yung bed. Naku, magdurusa ang mga pusa ko dito kasi hindi na sila makakahiga dito sa bed namin. Ano kaya yung gagawin nila? But anyway, i-continue ko lang ito and then after this, Corey, board, lalagyan ko ng nightstand dito and i-transfer yung ano ko, yung barn door ko mali yung kit na nabili ko, so bumili kami ng panibago and then hopefully it will be installed today para ma-finish na namin pagpinta dyan at saka ma-install na yung door. Tapos we'll move on to the next project. Di ba ang ganda ng ano? I like the texture. Ganda ng texture ng comforter na ito. Yan. Hallelujah. Tapos sinabi ko kay Corey na bibili kami ng pillow top kasi itong mattress na ito ay kuha lang namin sa IKEA and it's not really the kind of softness that I wanted, that I needed for my back. Hindi siya katulad nung mattress na nasa bahay ngayon na lulubog ka talaga, you know, because it's so soft. This one is also soft, kaya lang parang hindi pa rin siya good sa aking likod. So, bibili kami ng pillow top. Yung pillow top po ay napaka-soft. Para siyang ano ba tawag? Basta kay ganun lang kakapal. Tapos, ilagay natin dito sa taas ng mattress and then it would like really have a good effect on the so, ayan. And then, ito yung nabili namin na bago. So, kailangan ko din ng pillow cover dyan. Lagay ko na lang ito dito sa likod. Then, yan. Pasensya na, nag-drill yung aming Tadang! So, yan na siya for now. Wait. Tapos, lagyan ko lang ng nightstand doong banda. And then, I think I'm almost done. Alright, this is it, pusit. Guys, if you have remembered doon sa mga last videos ko in the past, I think that was the last renovation that we had. Binili ko ito ng ukay-ukay and it came handy. Ito na lang yung gagamitin ko para sa nightstand ito kasi syempre maliit yung ating space. Gusto ko, marami akong nightstand na binili ng mga ukay-ukay. But bakit ito? Hindi kasi siya
kasya sa, what do you call this one, sa space ng aming bedroom. So, ito talaga mga pusang ito. Yan sila yung mga dahilan kung bakit kami ililipat ng bahay kasi kailangan namin ng basement. Ang problema lang is ang bahay namin doon sa kabila, walang basement. Yung mga pusa namin minsan nagkasakit. So, kailangan silang i-isolate. It so happened na yung bahay doon sa main floor, mas malaki compare dito. Yung bedroom namin doon, mas malaki compare dito. Kaya lang, walang basement doon. So, kaya napilitan kaming mag-transfer dito. But anyway, it's still okay. Kasi at least, you know, the Lord has blessed us with another house. Hindi, sabi ko nga kay Cory na, kasi palagi siyang nagko-complain, wala na tayong pera, naubos na yung account ko dun sa bangko, blah, 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 blah. So, sinabi ko sa kanya, Borg, sabi ng mga friends ko, wag daw tayong mag-complain kasi investment din ito. Sino ba naman na kasing edad natin na mayroong 2 o 3 bahay, isa sa Pilipinas, tapos 3 dito, di ba? It's because of our hard work. Kaya instead na complaining, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng mga chances na invest doon sa real estate at makapagpatayo ng bahay na ganito, di ba? So, yun. Gusto kasi ng asawa ko na di bali na walang bahay basta ka may pera sa bangko. Anuhin mo naman yung pera sa bangko how many percent lang yung interest per year? 1%? Ay, nako. Mas maigi pang invest na lang sa real estate. But anyway, saan na ba tayo? Dito, sa ukay-ukay na ito. Di ba? Pag bibilhin mo ito, siguro hindi ko na alam, but I got a good price on this. Kasi nga, ukay-ukay. But doon sa beddings ko, itong mga beddings, yung bed ko, that's ukay-ukay also. Binili ko yan ng napakamura. Because I gusto ko yung niya, yung design niya, na parang masculine. So, bagay kay Cory. Tapos, yan. Ito na siya. Oh. And then, what do you call this one? Alam niyo guys, ilang years na ako dito, 18 years na ako dito sa Amerika. Not that I'm not being thankful ako because the Lord has brought me here. It's just that, every single cell of my body still longs for home. There is no place like home. Kasi teenager, 36 years old na ako nakapunta dito sa Amerika. So, yung cells ko, every single cells of my body is really rooted to the culture that we have in the Philippines. So, naghahanap pa rin ako ng pagkain natin dyan, ang kultura natin dyan. Paglabas mo, may makita kang mga neighbors na nagwawalis dun sa backyard nila or sa front yard nila. Tapos, mag-hi ka lang, kumusta? Nanchika-chika. Hindi ko kahit wala talaga. Tingnan mo naman, mga kapitbahay. Makita ba? Yan, mga kapitbahay, hindi sila lumalabas sa kanilang bahay. So, wala talaga, hindi ka pwede sorry, naglalagari si Dan. Hindi ka pwedeng makapagpunta sa mga silingan mo, sa mga kapitbahay mo dito. Otherwise, they would think na you're up to something bad. So, right, Cory? Just say yes. Maybe. So, yun. Namimiss ko yung social life natin dyan. Nalalabas ka lang, pupunta kang palengke o pupunta ka sa daan. Can you please close because of the music? Like this. Sorry, it's not. But, yun, pupunta ka lang sa labas ng daan. Naku, ang dami ng mga kapitbahay na makikita mo chika. Dito wala talaga. Lalabas ka sa daan, walang tao, mga cars lang paminsan-minsan yung dadaan. Kung gusto mo makakita ng tao, punta ka doon sa grocery stores, doon sa hindi katulad sa atin na pwede kang maglalakad. Dito hindi pwedeng maglakad, guys. Kasi yung grocery namin dito is 15 minutes drive sa car. So ilang kilometro yun? Probably mga 25 kilometers. Hindi pwedeng lalakarin yan.
But anyway, another thing na na-miss ko dyan sa atin is yung helper na kasambahay natin na sila yung nagdadala or naggumagawa ng lahat ng mga suliranin sa bahay. Pag gising mo, sasabihin na lang, "Oy, kain ka na. Food is ready." Tapos galing trabaho, before punta trabaho, sasabihin mo lang, "Day, limpyo-limpyo ka dyan. Paki-dasin ito, then linisin ang kasilyas, ang kubeta at saka kusina and stuff like that." And then ito yung para dinner natin, ito yung para lunch natin. Pagdating mo sa bahay, pag dinner time na, yun, ready na yung mga pagkain. Yan talagang nami-miss ko. Dito, after kan mag-work, pag uli mo sa bahay, mag-iisip ka pa, ano kaya yung lulutuin ko na kakainin din ng asawa ko? Kasi yung asawa ko, napakamapili sa pagkain. So, yan yung na-miss ko. Guys, talking about helpers ba? May pina-follow ako na vlogger. Sikat siya, guys. Hindi ko na i-mention yung pangalan kasi hindi ako nag-ask ng permission sa story niya. Pero, from time to time, sinasabayan ko siya dun sa kanyang life story. Teka lang ha. Ito, binili ko din ito ng what do you call this one? It was on sale. Kasi tayo mga bili tayo ng mga bagong what do you call this one? Yung mga sale or ukay-ukay, except sa mga beddings, guys. As I think I've mentioned in the past, mahilig akong bumili ng mga ukay-ukay na antiques. Yan yung number 1 ko. Ukay-ukay na mga home decors. But when it comes to mga intimate things like beddings, yung mga unan, yung mga damit, sapatos, hindi ako bumibili ng mga ukay-ukay kasi, bibili ka ng ukay-ukay na mga, for example, bibili ka ng, what do you call this one? Ukay-ukay na ganito ba, comforter. Ay, nako, baka may pa yan, may bed bag pa yan, or may sakit yung may-ari. Except if, may mga ukay-ukay kasi dito na bago, yung mga like, mga tao na nakabili sila ng marami, tapos they change their minds, hindi na nila mauwi. So, binibinta na lang nila for a fraction of a price. So, yun yung binibili ko na hindi pa nagamit. But as far as, yung mga internet things, most likely, most of the time, hindi ako nagbibili ng mga ukay-ukay. Especially yung mga damit. Ayoko na ukay-ukay na damit, guys. Kasi, ewan ko lang. Ayoko lang ng ukay-ukay na damit. So, yun. And, saan na ba tayo? Itong lady na ito na mabait na ginang. Galing siyang Africa. Tapos, nakita ko yung first na video niya doon sa Africa. Nasisiyahan ako kasi very simple yung life nila. Tapos, grabe siyang maghanap buhay. Grabe talaga, guys. Madiskarte sa buhay ba? And I can feel it in my spirit that she really has a good heart. Tapos, unfortunately, sila ng asawa niya. Nag-separate sila ng asawa niya. So, dinalaya niya yung mga anak niya dito sa Philippines. Tapos, yun, hindi na sila, sad to say, hindi na sila nagkita ng asawa niya. And then, I'm praying that, the kids will be okay. Kasi, di ba, mas maigi talaga na kompleto yung family. But then, there are times na easy for me to say kasi wala akong anak. And, hindi nagbubulakbol yung asawa ko. So, hindi tayo pwedeng mag-judge. But I just hope that and pray that they will be okay. The kids will be okay growing up without a father. But anyway, ito siya, napakabait. And sometimes, pumupunta ako sa vlog niya kasi nasisiyahan ako sa kanyang diskarte sa buhay. But anyway, lately, may helper siya. Talking about helper. May helper siya na galing din doon sa puntang Nigeria. Galing sa Nigeria ba yan? Or Uganda. Oh yeah, Uganda. Tapos, tinala niya dito. And, yun. Like, as I was watching their vlog, this Ugandan lady na kasambahay nitong ginang na ito, she has a good heart, very thankful, very courteous, soft-spoken, yung mga ganun ba. Tapos, wala talaga silang problema sa kanilang relationship with
her employer. And then, suddenly, yung employer niya, nagka-conflict sila. And so, terminate yung employment nitong kanyang helper. Kasi we're talking about helper, di ba? Ang ganda talaga, guys, pag may helper, as in, super blessed. Talaga, it's a blessing to have, people who can come help you. But, so anyway, nagka-problema sila. And, syempre, tayo, Marites, nakisaw din tayo sa mga buhay-buhay ng iba. As I was watching them, and then, of course, like, magka-comment din ako from time to time na, I know you have a good heart, like, work it out with your employer. Tsaka dito naman sa employer, nakisaw-saw ako kahit wala akong, I don't have any reason to, make a comment, but it's just that, nakikimarites, number 1, and number 2 is, nai-enjoy ako sa kanyang vlog. So, I know that she has a good heart too. And so, there were some misagreements, between the two of them. So, parang like they both have their reasons for, why they came up with, rubbing personalities against each other. So, terminate yung employment nung kanyang helper. Ako guys, pagdating nung pinauwi na yung kanyang helpers, pagdating doon sa Uganda ng helper niya, nag-iba na yung ugali. Parang na siya, I think she was like really bitter kung bakit terminate yung niya. Bakit terminate yung employment niya. And it's okay to vent out. Sorry, naglalagari. Carpenter. Si Dan, yung kaibigan namin. It's okay naman to vent out your grievances against your employer pag diba? Siyempre, magka-clash talaga yung mga personalities ninyo. But before she left, yung na-observe ko is, binivideohan niya yung employer niya in secret. My gosh, I was kind of, you don't do that. You never do that. That's very illegal. Hindi pwede yan. Like, sino ba sa inyo may gusto na, pag may misunderstanding kayo sa inyong mga kasambay, binivideohan ka ng sekreto, tapos pinapublish sa internet. Parang, hindi yata acceptable yan. So, yun, parang ako ng, come on, you're better than that. Huwag mong videohan. But anyway, tapos, pagdating niya doon, yun, para siyang bitter na bitter. You can just feel the intense anger of this lady na parang talaga siya para siyang yung pagkatao niya, yung being niya, parang binabalot ng fire na hindi mo alam kung saan galing. The spirit of anger, hatred, fiery, darts of bad accusations, are spewed from her mouth. So, parang hindi na siya yung sweet na, na lady na very courteous, na very So, yun. Naka-remember ako dun sa helper ng kapatid ko nung umuwi ako ba. Itong helper niya ay may insecurity complex. So, pag okay talaga siya. Pero pag bibisitahin siya ng asawa niya, itong helper ng kapatid ko, siya, nagpro-project siya na parang siga siya ba, na under lang niya yung mga amo niya. Yung ganun ba? It's like, so, yun, pag wala yung asawa niya, okay talaga siya, napaka-okay talaga. Pero pag nandyan yung asawa niya, as in, mag-talk back siya sa sister-in-law ko, until such time na napuno na yung sister-in-law ko. So, nagdadabog na yung sister-in-law ko, tapos, inalam ko, nung nagbisita kami doon, inalam ko, bakit anong nangyari? So, inexplain sa akin ng sister-in-law ko, Tapos, syempre, ayaw natin maging bias, di ba? O di, tinawag ko yung helper and I sat down with her and I asked her side of the story. Bakit nagkaganan? Bakit nagdadabog yung yung amo mo, bakit sinigawan ka niya or whatever. Tapos wala siyang masagot and I got the story that
yun, grabe yung insecurity issues niya na That thing needs to come out. no! Yeah. So, grabe yung insecurity issues na niya. Pag bibisahin siya ng asawa niya, nagdadabog siya. And so, yun, sinit down ko siya. I sat down with her and I said like, you know, you don't have to project. Asawa mo yan eh. Hindi mo, bakit ka magpa-project na parang siga-siga ka dito? Like, no need to do that. No need to be a different person if your husband comes and visits you, you know? And I looked at her in the face and said, you know what? Nasa Bible, di ba? Nasabi ng Panginoon na servants, submit to your masters. In other words, helpers, kasambahay, submit ka sa mga amo mo. Hindi pwedeng ikaw yung, kung anong desisyon ng amo mo, kung ano yung kung ano yung commands ng amo mo, it becomes the law of the household. Okay? Because he's your amo. You are to submit, being a servant, being a helper. Tapos sinabi ko sa kanya na alam mo Day, buti ka pa, nandito ka pa ngayon, you know, yung brother ko at saka yung sister-in-law ko is, pati mga anak mo, dalawang anak niya is, sinusuportahan ng brother ko. Sabi ko, the moment, mabuti ka pa, nandito ka pa ngayon. Because if you have done that to me, right there and then, you would be out of this place. Sabi ko sa kanya, hindi pwedeng ganyan ang attitude mo. You know? Kahit na, kung for example, kung may mali yung amo mo, you talk to the amo nicely, respectfully, because you are still under the authority of your amo. So, yun. But anyway, ang sad lang talaga because yung babae na helper nung vlogger na ito ang dami niyang mga lies, guys. Dami talaga niyang mga lies. Yung una is like, I felt sorry for her. I was on her side, like, you know, encouraging her. Tapos, doon din sa employer, sabi ko, mag-usap-usap na lang kayo nakikap Marites para namang, para na makalam nila yung buhay-buhay ko dito. But, you know, but then as time goes on, I always watch their different sides of the story. Yung vlog dito, vlog ng amo, vlog ng helper. And then there was one time that I caught the helper like lying. Like, kakain na lang siya ng saging kasi hindi siya iniwanan ng pagkain ng amo. Parang na-hurt din ako. Like, you don't do that to your helpers na aalis yung amo, iwan, bahala ka na sa buhay mo. No, it is your responsibility being the employer to feed, you know, the people, your employee, the people that are under your turf. Tapos, responsibility mo sila. Iyon pala, itong helper na ito, nagsaing lang siya ng saging, but sinabi niya, wala siyang makain. May dami parang pagkain na naiwan doon, mga isda, mga kanin. Sabi niya, wala ng rice, wala ng blah, 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 wala ng blah, blah, blah. Nako, the next yung vlog ng amo, ay pinakinggan ko, pinakita niya talaga yung mga frozen na mga fish, yung rice, yung... So, doon ako parang ay hindi. At first, I felt pity for this lady na malayo siya sa bahay nila, malayo siya sa country nila, tapos hindi pa pakakainin, but then she lied. And then on top of that, binivideohan niya yung amo niya. Like, oh, jeez. Hindi pwede yan sa akin. Like, if you do that to me, I'll see you in court. And then, ang dami pa niyang mga lies. So, yun, parang nadismaya ako she used to be like really a nice person, very courteous, very smiling, very gentle, blah, 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 yun pala. Anyway, enough sa chika, guys, kasi kailangan kong tapusin itong trabaho ko. Alright. So, dito ko lang ito ilalagay. Teka lang, ha.
That one. I couldn't do it. See? That is. Yan. Ganyan lang ka-simple yung nightstand ko. Alright. Even if it came loose, you're probably not gonna So the right side of the bedroom is done. Uy, nakalimutan ko ang aking pinakakusgan na. Yan. Kasi palagi kaming kumakain ng asawa ko sa bed. So, kailangan na sometimes kumakain kami ng ice cream cone. So, kailangan na may ano tayo, what do you call that one? Kailangan tayong may trash can beside us para hindi na tayo tatakbo palabas. I wouldn't think so.